Sige, Mr. Abdul. Paig ako. Asawahin mo ko kapag wala ang asawa ko. Pero kapalit nun, bayad na ako sa pagkakautang ko sa iyo. At ikaw ang bahala sa akin, pati na rin sa mga anak ko. Sige. May tao ba ngayon sa loob ng bahay ninyo? Wala ho. Kaya pwedeng-pwede ka nang magsimula ngayon. Ang utang ay parang latay na kumakapit sa katawan at naging sanhi ng aking pagkakasala. Sa depresyon ko dahil wala na kaming makain ng aking pamilya, ay humiram ako noon sa isang kaibigan. Ngunit mas masakit pa pala sa bangko ang interes ng kaibigan kong yun. Nabaon ako, kaya't isa lang ang tanging naisip ko ng mga oras na iyon. Ang umutang at kumapit sa isang Bombay. Pero hindi ko naman sukat akalain, Miss Kay, na magkaka-interes sa akin ang Indyanong yun at magiging dahilan ng pagtataksil ko sa aking mister. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Ako nga po pala si Andrea. Hindi ko po tunay na pangalan. 40 anyos na at tubong Palawan. Simulat sa pool, ang aking buhay ay umiikot sa pagiging isang misis ng aking asawa at ina ng 2 kong mga anak. Ang aking asawang si June ay 45 anyos at isang koridor ng weteng. Ang aming anak na si John at Jasper ay parehong nasa high school na. Kung titignan mo mula sa labas, masasabi mong normal kami. Ordinaryong pamilya na nagsusumikap para sa kinabukasan namin. Pero sa loob ng tahanan ay puro problema. Puro away kaming mag-asawa dahil sa kaliwat kanang pagsusugal ng aking mister. Siya yung tipo ng asawang imbis na ibigay na lang para sa pamilya, ay ipansusugal pa nito. Mayroon akong maliit na tindahan sa harap ng aming bahay. Ito ang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw na gastos at pangtustos sa pag-aaral ng mga bata. Ang asawa ko namang si June, na isang koridor ay palaging nasa labas upang magpataya ng huweteng. Sapat na ang lahat ng iyon para sana sa isang simpleng buhay. Akala ko okay na. Ngunit nagkamali ako. Sa katunayan, may isang bumabagabag sa aming pamilya. Isang anino na unti-unting lumalamon sa aming kasiyahan. Iyon ang bisyo ng aking asawa, ang pagsusugal. Hindi ko alam kung kailan nagsimula iyon at kung sino ang nagturo sa kanya noon. Pero bawat sentimo na nahahawakan niya ay palaging napupunta sa sugal. O di kaya naman ay sabong. Dahil dito, madalas kaming kinakapos at naghihirap. Ang perang para sana sa paninda ko, bayad sa kuryente o sa matrikula ng mga bata, ay napupunta sa asawa ko. Ako ang laging nagpapasan ng bigat ng problema sa pinansyal. Ako ang naghahanap ng paraan para makabangon kami sa bawat pagkakataong lumulubog kami dahil sa kanyang bisyo. Hirap na hirap ako, Miss Kay, at hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hindi ito ang pangarap kong buhay kasama ang aking asawa. Mabait naman si June noon. Wala nga itong bisyo. Ngunit kamakailan ay nalulong ito sa sabong na siyang naging dahilan ng madalas naming pag-aaway. Hindi nagtagal, umabot na sa sandaling napakalaki na ng aming pagkakautang sa isang kaibigan. Kay Kumaring Bibian, ang aming kapitbahay na pinagkakautangan ko at nagpataw ng napakalaking interes sa amin. Alam kong imposibleng bayaran ko yun o mabayaran ko pa yun dahil sa sobrang laki ng interes. Pero dahil sa depresyon, ay nangutang ako sa kanya. Napilitan ako. Kinabukasan noon, umagang-umaga,
ay pumunta sa amin si Kumari. Sinigaw nito ang pangalan ko malayo pa lang sa aming bahay. Kinabahan ako nang maalala ko na araw pala ngayon ng bayaran. Nang makapasok siya sa bahay namin ay hinanap niya si June, ang aking mister. Andrea, alam mo bang nangutang nung nakarang araw ang asawa mong si June? Sabi niya ikaw daw ang nag-utos sa kanyang mangutang sa akin. 5,000 yun. Kung kaya't ang 15,000 mong utang ay naging 20,000 na. Weeklyhan ang interes, kung kaya 2,000 na ang interes niyo sa akin. Pwede ko na bang makuha ang interes ngayon? Tanong ng kumari ko sa akin. Nagulat ako nang marinig ang sinabi niya. Hindi ko kasi alam na nangutang pala si June sa kanya dahil wala naman itong sinabi sa akin. Nasaan ang 5,000? Saan naman niya yon ginastos? Iyan ang unang sumagi sa isip ko. Kaya pala hindi ito umuwi ngayon dahil may pera to. At alam niya kung saan na yon ginastos ng asawa. Marahil nagsusugal na naman to. At hindi malang inuna ang bayarin namin sa bahay. Pasensya ka na, Mari, pero wala pa kasi akong extra sa ngayon eh. Hindi pa kasi umuwi si June at hindi ko alam kung nasaan. Yung hiniram niyang 5,000. Hindi ko yun alam at ginamit niya lang siguro yung pangalan ko. Pero huwag kang mag-alala, Mari. Gagawin ko ng paraan para mabayaran ng interest niyan. Alam mo namang hindi kita tatakbuhan. Kilala mo naman ako, hindi ba? Kita niya ang unti-unting pagkabusangot ng mukha ni Bibian. Mari, wala akong pakialam kung hindi mo alam ang inutang ng mister mo. Pero Andrea, hindi dahil magkumari tayo ay hindi mo nababayaran ang pagkakautang niyo sa akin. Namumuhunan din ako. At negosyo ko ito. Kung kaya't sumunod kayo sa usapan ko. Kung hindi, wala akong choice na ipabarangay kayo. Walang kumakumari sa akin, alam mo yan. Sana maintindihan mo ang sinasabi ko. Maghihintay ako hanggang bukas. Kung wala pa yan, alam mo na kung anong mangyayari sa atin. Umalis siya nang wala man lang paalam. Habang unti-unti akong napaupo sa kawayang sofa. Hinilit ko ang aking ulo at napaiyak dahil sa bigat ng aking problema. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umutang pala tong June na to at hindi man lang umuwi. Kahit disentimo ay wala man lang tong binigay sa akin. Ito ba ang naging future ko kay June? Kung alam ko lang talaga, hindi na sana ako sumama sa kanya para magtanan kami. Una pa lang kasi ay ayaw na ng magulang ko sa kanya. Dahil nakikita ng mga itong hindi magiging maganda ang buhay ko kay June. Na hindi ko nakita noon dahil nga mahal na mahal ko siya. Hanggang sa umuwi si June. Gabi na. Agad ko siyang kinumpronta tungkol sa 5,000. Ngunit nag-away lang kaming dalawa. Nasaan ang 5,000 inutang mo kay Bibian? Akin at ibabalik ko. Hindi naman ako ang nangutang nun. Kaya bakit ba ginamit mo ang pangalan ko? Alam mo bang lubog na tayo sa hirap, June? Ano ka ba? Puro pagsusugal na lang ba ang aatupagin mo? Paano na lang kami ng mga anak mo? Ang kakainin natin? Ang mga gastusin sa bahay? Ngunit nagdabog lang si June sa akin at pumasok sa silid. Huwag mo akong pagsabihan, Andrea. Kita mo ng talo sa sabong tatalakan mo pa. Inisasabi nito. Sabay higa sa aming kama. Ano? Wala na yung 5,000? Pinatalo mo lang? June naman. Kailan ka ba magpabago? Sigaw ko sa kanya, ngunit natulog na lamang ito at hindi na ako pinansin pa. Sinigawan pa nga ako nito dahil ang ingay-ingay ko raw. Narealize ko na wala ng pag-asa pang magbago ang aking asawa. Hindi na siya sweet at lalong hindi na siya masipag. Tila ba nagbago at naglaho na parang bula ang dati kong asawa. Kaya para mabayaran ang utang namin sa kumari kong si Vivian, napilitan akong gumawa ng mas matinding desisyon. Ang umutang na lang sa Bombay na si Mr. Abdul. Ang Bombay na pinagkalooban ko ng tiwala ay nag-alok ng mas mababang interes kaysa sa kumari ko, pero malaking halaga pa rin ang nautang ko sa kanya. Si Mr. Abdul ay kasing edad lang ng aking asawa, kung kaya't madali lang sa akin na makipag-close sa kanya.
Mabait ang Indianong yun. Gwapo din at talaga namang sobrang tangos ng ilong. Sa simula, maayos naman ang aming usapan. Regular siyang pumupunta sa aming bahay para mangolekta ng bayad at sa kinabukasang ring yun. Sa wakas ay nabayaran ko rin ang pagkakautang ko kay kumare. Sa bawat pagdating ni Mr. Abdul, may dala itong ngiti at ang kanyang baritonong boses ay nagpapagaan ng pakiramdam ko. Madalas kaming nagbibiroan at sobrang bait niya sa akin. Tagalog na rin to kung manalita. Kinukumusta niya ang aking tindahan, pati na rin ang aking mga anak. Pakiramdam ko sa mga sandaling yun ay mayroon akong nakakausap na nakakaintindi sa aking pinagdadaanan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napapansin ang kaibahan ni Mr. Abdul at ng aking asawa. Minsan bago matulog, ay hindi ko maiwasang pagkumparahin silang dalawa. Si Mr. Abdul na laging nakangiti, laging handang makipagbiruan at mabuting tao. Habang ang asawa ko naman na si June ay laging nakabusangot, laging galit, laging iniisip ang pagsusugal niya at tila walang pakialam sa mga problemang pinansyal na kinakaharap namin ngayon. Ang bigat ng loob na dulot ni June ay unti-unting napapalitan ng gaan tuwing kausap ko si Mr. Abdul. Hanggang sa isang nakakatakot na damdamin ang nagsimulang mamuo sa aking puso. Opo, Miss Kay. Unti-unti akong nagkakagusto sa Bombay na iyon. Isang araw, muli akong namroblema. Ang tindahan ko kasi ay halos wala ng paninda. Naubos na naman ang aking puhunan dahil sa araw-araw na gastusin namin at dahil nasa sugal na naman si June at lahat ng kita niya sa buong araw ay doon lamang napupunta. Talo na naman ang asawa ko at walang nagawa kundi ang awayin na naman ako. Malaking halaga din ang napapatalo niya. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad kay Mr. Abdul. Nanginginig ang aking mga kamay habang papalapit ang araw ng singilan. Nang dumating si Mr. Abdul, nahalata nito ang lungkot sa mukha ko. Agad ako nagpaliwanag na hindi muna ako makakabayad ng utang. Akala ko nga nun magagalit siya, ngunit ngumiti lamang ito at napailing. Ang ngiting yun ay ngiting may kahulugan, na parabang sinasabi nito na may iba pa namang paraan para mabayaran ko ang pagkakautang ko sa kanya. Hanggang sa ilang minutong katahimikan ay nagsalita ito. May isa akong offer sa'yo, sabi nito habang nakatingin sa akin ng malagkit. Sa puntong yun ay kinabahan na talaga ako. Parang alam ko na kasi kung pasasaan iyon. Ikaw, gawin kong girlfriend. Kapalit ay bayad ng lahat ng utang mo. Napalunok ako. Ang alok niya ay parang bombang sumabog sa aking harapan. Tila ba nagulo ang isip ko at hindi makapagsalita. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam kong mali yun. Pero ang offer na iyon ay sobrang nakakatukso. Hindi ko pa alam, Mr. Abdul. May asawa po ako at hindi ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. May pamilya ako. Ayaw mo bang mabayaran utang mo? Ako bahala sa grocery mo. Ako bahala sa tindahan mo. Walang kwenta ang asawa mo. Gusto mo, ako na lang ang asawa mo. May pera ako, asawa mo wala. Mahal ko si June, Miss Kay. Pero ano pa bang silbi niya? Ayokong magpakamartir sa kanya. Gayong puro problema na lang ang natatamo ko sa piling niya. Wala na akong nakukuha dito kundi pasakit. Ni minsan hindi na niya ako binigyan ng kapayapaan ng loob. At wala na rin akong choice. Parang ako na lang ang bumubuhay sa pamilyang to. Sa gitna ng desperasyon at ng pakiramdam na wala lang silbi pa ang aking asawa, nakagawa ko ng isang desisyon. Pumayag akong pumatol kay Mr. Abdul. At ito ang pinakamadilim na desisyong nagawa ko sa tanang buhay ko.
Sige, payag na ako. Pero kapalit noon, lahat ng gastusin namin sa bahay na to, ikaw ang gagastos. At lahat ng gusto mo naman, ay gagawin ko. Magiging asawa mo ko habang walang asawa ko rito sa bahay na to. Lakas loob na sabi ko sa kanya. Hanggang sa inawakan niya ang aking kamay at pinisilyon. Dahan-dahan nitong inilapit ang labi nito sa tenga ko at nagtanong. Wala bang tao ngayon sa bahay niyo? Tumango ako. Alam ko nang ibig niyang sabihin. Wala. Si June ay gabi pang uwi, habang ang aking mga anak ay nasa eskwelahan. Ako lang ang tao rito. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala, Andrea. Paliligayahin kita at gagawing prinsesa ko. Hindi ko kayo pababayaan. Basta't susundin mo lang ang gusto ko. Bulong nito sabay halik sa aking manipis na labi. Nakaramdam ako ng kiliti sa halik na iyon. Para ako na kuryente, Miss Kay. Sa iisipin pa lang na may mangyayari sa amin, ay nananabik agad ako. Matagal-tagal na rin, nang puna ng asawa ko ang pangangailangan ko bilang babae. Hindi na rin kasi namin magawang maglambingan, dahil puro away na ang nangyayari sa aming dalawa. Pero ngayon, para akong dalaga na naghihintay sa gagawin ng kanyang boyfriend. At nang makarating kami sa silid naming mag-asawa, ay tuluyan ko nang binigay ang sarili ko sa Bombay na yon. Haaminin ko sa inyong lahat, Miss Kay. Muntik na ho akong mapasigaw noon. Hindi ko kasi talaga expected na ganun pala siya nabiyayaan. Walang-wala ang asawa ko. Parang nabuhay muli ang diwa ko na magsalo kaming dalawa. At nang matapos yon, isang halik muli ang ginawad niya sa akin. Simula po noon ay nagsimula ang aming lihim na relasyon. Sa tuwing wala ang asawa ko na si June, pumupunta na si Abdul sa aming bahay. Ang bawat pagtugon nito sa aming pangangailangan ay punong-puno ng takot para sa akin. Marami ang bumabagabag sa aking isipan. Paano kung umuwi ng maaga si June at ang mga anak ko? Paano kung mahuli nila kami? Ngunit kasabay naman nun, ang kakaibang ginhawang nararamdaman ko. Si Abdul ang nagbigay sa akin ng tensyon o atensyon at malasakit na matagal nang nawala kay June. Ang utang ko sa kanya ay tila nabura, ngunit ang bigat ng aking konsensya ay mas lumala. Alam kong mali, pero masisisi niyo ba ako? Wala na rin namang nangyayari sa amin ang aking asawa. Dahil sa ang atensyon nito ay nasa kanyang bisyo. Hindi na nito napupuna ng aking pangangailangan. Hindi ko lang alam siya. Dahil marami lang naman nakaladkaring babae sa gilid-gilid. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit wala na siyang gana sa akin. Akala ko ay tuloy-tuloy ang masayang pangyayari sa piling ni Mr. Abdul. Ngunit may hangganan pa rin pala ang kasiyahang yun. Dahil isang hapon, habang abala kami ni Abdul sa paglalambingan sa sala, ay hindi namin napansin ang oras. Masaya ako at nagkakilala tayong dalawa, Andrea. Ang sarap mong mag-alaga. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin, sabi ni Abdul habang hinahalikan ako sa aking balikat. Siya naman ay minamasahe ko. Ikaw naman, syempre malaki rin naman ang naitulong mo sa akin at sa pamilya ko, kung kaya't deserve mo ang pagmamahal ko, Abdul. Sana huwag kang magsawang tulungan kami ng mga anak ko. Ikaw lang ang pag-asa namin. Mahalaga ka sa akin, Abdul, tandaan mo yan. Tumawa si Abdul kung kaya't nahawa na rin ako. Sa akin ka lang, Andrea. Sa akin lang yung katawan mo. At ako ang bahala sa'yo. Tumango ko at hinalikan siya sa labi. Oh, Abdul, sa'yo lang ang lahat. Doon ay muling may nangyari sa aming dalawa. Hanggang maya-maya ay may narinig akong isang pamilyar na pagbukas ng gate sa labas. Kung kaya't agad akong napabalikwas. Nagulantang kaming dalawa.
Mabilis na naghanap ng matataguan si Abdul. Nagtago siya sa likod bahay, sa likod ng malalaking paso ng halaman at sirang kagamitan. Ako naman, pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil kahit ang puso ko ay gustong kumawala sa aking dibdib. Pumasok si June sa bahay. Nakita niya ako na nakaupo sa may sofa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Anong nangyayari sa'yo? Parang hindi ka mapakali, tanong niya. Nanginginig ang aking boses habang sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Pero hindi siya naniwala ron. Lumapit siya sa likod bahay at tiningnan ang labas, tsaka bumalik sa loob habang nakakunot ang noo. Muntikan na kaming mahuli. Pakiramdam ko, hihimatayin ako sa takot. Alam kong pinagdududahan niya ako. Ramdam ko yun, kahit hindi niya sabihin. Sa awa ng Diyos, hindi kami nahuli noon ni Abdul. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay sinabihan niya lang akong uminom ng gamot at magpahinga na muna. Pagkatapos noon ay pumasok ito sa kwarto. Siguro ay matutulog na. Nakahinga ako ng maluwag. Mabilis kong sinenyasan si Abdul na umalis na. Pero mula noon, hindi na siya nagpakita sa aming lugar. At iyon ang kahuli-hulihang pagkikita naming dalawa. Akala ko tapos ng lahat. Akala ko malaya na ako. Ang utang na pinansyal ay nabayaran, ngunit ang utang sa aking konsensya ay mas lalong lumaki. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik naman sa dati ang buhay ko, ngunit naroon pa rin ang bigat ng aking damdamin. Si June ay hindi pa rin nagbabago at nalulong na talaga ito sa sugal. Si Abdul naman ay hindi na bumalik sa lugar namin, kaya't sobrang nag-aalala ko kung ano ba ang nangyari dito. Namimiss ko na rin siya at hindi ko naman yon ipagkakaila. Alam kong sa ilang beses naming pagtatagpo, ay naging mahalaga na ito sa aking puso. Patuloy ang aking pagsusumikap. Dahil nga kay Abdul, ay naging maayos ang tindahan ko, pati na ang mga bata. Sinisigurado kong hindi na ulit kami mababalik sa kahirapan at pangungutang. Pero dahil kay June, nahihirapan ako. Dahil minsan kinukupit niya ang napagbentahan ko sa tindahan. At alam kong kung magpapatuloy yun, mawawala lahat ng naibigay na tulong ni Abdul sa akin, pati na sa tindahan. Isang araw noon, habang abalang-abala ko sa tindahan ko, may isang babaeng Bombay ang lumapit sa akin. May edad na rin. Nagulat ako nang magsalita to at nag-aalok siya ng pautang, katulad ng dati. Kilala niyo ho ba si Mr. Abdul? Siya yung nagpapautang dito dati, kaso bigla na lang nawala eh. Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng kaba. Ngumiti ang babae at sumagot ng oo. At nagulat ako sa karugtong noon. Ako ang asawa niya. Nagulantang ako ng mga oras na yon, Miss Kay. Para talaga akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila umakyat sa aking ulo. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya at pilit na tinago ang kabang nararamdaman. Bakit po pala kayo nang nagpapautang? At bakit hindi na siya? Nauutal ko pang tanong. Umuwi muna sa India ang asawa ko. Paliwanag niya. May mahalaga lang siyang inasikaso roon. Ako muna ang mag-aasikaso ng koleksyon at pautang dito. Doon ko lang naintindihan. Ang lahat ng akala kong paglaya ay isa lamang panandali ang kapayapaan. Ang asawa pala mismo ni Abdul ang kaharap ko. Hindi ako makapaniwala, Miss Kay. Naniloko rin pala ako ng Bombay na iyon. Ang akala ko, simula pa lang ay binata ito dahil iyon ang pagkakakilala niya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay nasaktan ako ng sobra. Doon ko napagtanto. Nagpakatanga at nagpaloko na naman ako sa isang lalaki. Hindi ko matanggap bakit sobrang malas naman yata ng buhay ko. Ito na rin yata ang karma ko dahil sa panloloko ko kay June.
Ang lahat ng nangyari sa akin ay tila ba nagpabukas ng aking mga mata. Napagtanto ko na ang pagtakas sa isang problema, lalo na sa pamamagitan ng paggawa ng panandaliang desisyon na nakabatay sa emosyon at depresyon, ay madalas humahantong sa mas malaki pang problema. Ang paggawa ng desisyon sa ilalim ng matinding panggigipit, lalo na kung ang basihan ay ang paghahanap ng madaling solusyon, ay maaaring magdulot ng mas matinding sakit at pagsisisi. Tingnan niyo naman ako ngayon, di ba? Narealize ko na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagharap sa problema, kundi sa paggawa ng tamang desisyon kahit napakahirap. Ang pagtitiwala sa sarili at ang pagiging tapat sa asawa, kahit ano pa man ang gawin nito, ay ang pinakamalaga sa lahat. Kung nahihirapan ka na, hiwalayan mo na lang. Ang pagkakaroon ng bisyo ni June ay hindi rason para makagawa naman ako ng pagkakasala. Dapat talaga'y hinarap ko na lang ang problema ko sa kanya at humanap ng tulong imbis na humanap ng panandaliang saya. Ngayon ay pakiramdam ko'y lugmok ako. Naging tanga ako at nagpagamit ng paulit-ulit sa ibang lalaking hindi naman pala ako tunay na mahal. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang asawa ni Abdul. Natatakot nga ako na baka malaman niya ang namagitan sa amin ng asawa niya. Paano kung mas malala pa ang sitwasyon ko o mas lumala pa? Ang iniingat-ingatan kong pamilya ay baka tuluyang maglaho pa. Okay lang sana kung si June ang mawala. Wag lang ang dalawa naming anak. Dahil sobrang mahalaga sila sa akin. Miss Kay at sa mga listeners ng channel na ito, buong puso po akong humihingi ng payo sa inyo. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Paano ko ba ayusin ang buhay ko at ang relasyon ko sa asawa kong si June? Hanggang ngayon ay lulong pa rin ito sa sugal at hindi ko na maatim ang pagka-addict niya rito. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya, pero paano naman ang mga bata? Paano ang mga anak ko? Paano ko ba mabubuo ulit ang aking sarili at ang aking dignidad? Labis po akong naghihinagpis at umaasa sa inyong gabay ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Andrea.